Mga kapuso, nakausap po ng GMA News ang akusado sa pagsabog sa bar exam na si Anthony Nepomuceno. Nakatutok live si Susan Enriquez. Susan? Mike, nagpaunlak ka ng isang eksklusibong panayam itong si Anthony Nepomuceno at dito nga ay mahigpit niyang pinapabulaanan ang mga baratang sa kanya na may kinalaman siya sa nangyaring pagsabog dito sa bar exam noong September 23. At nung humarap siya sa atin, halatang halata sa mukha niya ang lungkot, ang halata sa mukha niya ang pagkabagabag at sabi nga niya kaya siya ay napilitang humingi na rin ng tulong dito kay Vice President Jejomar Binay ay dahil gusto niyang linawin ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan dahil apektado na ang kanyang pamilya. Sa katunayan ay nagbitiw na nga raw siya sa kanyang trabaho bilang isang call center agent at ito'y bunsod na rin ng mga naging development nga dito sa kasong ito. Narito po ang bahagi ng ating exclusive interview kay Anthony Nepomuceno. Yung nagdadawit sa akin dito, makatulong rin po itong investigasyon na to sa totoong may kagagawa ng pagpapasabog po doon. Kasi wala po kaming motibo. Wala pong motibo ang APO para gawin yun. Kasi po, we're service fraternity po. So, wala po talagang motibo. And then, yung mga nasabugan po dun is, hindi naman po namin kalaban. Ba't gagawin po namin yan? And then, nananawagan po kami sa, if may mga video kayo, ng mga gumawa nun, sa lahat po nang nandun sa bar ops po, sana po ilabas nyo. Kasi po, alam po ng Diyos, alam ng mga magulang ko, at naniniwala ang APO po na wala po akong kasalanan. Kasi that 4 weeks of bar operation po, hindi po ako pumunta doon. I assure you po, ma'am. Sa panayam ay binanggit ni Anthony na nung araw na mangyari ang pagsabog, araw ng Linggo, day off niya sa kanyang trabaho at sa katunayan ay nasa bahay daw nila siya kasama ang kanyang mga magulang kaya't napaka-imposible na siya ay madawit dito sa nangyaring pagsabog. Kasabay nito, sinabi pa nitong si Anthony na handa siyang sumailalim sa lie detector test, pati na itong mga handa daw niyang harapin, pati na yung mga sinasabing testigo ng NBI. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Nagpaunlak ng exclusive interview si Krista Kleiner sa gitna ng kanyang activities para sa Miss International Beauty Pageant sa China. Tungayan natin yan sa chika ni Lars Santiago. Itinuturing ni Binibining Pilipinas International Krista Kleiner na karanasang hindi malilimutan ang pagsali niya sa 2010 Miss International sa China. Puno ang schedule nila pero wala raw silang reklamo dahil sobrang nag-e-enjoy sila. Yesterday we visit pandas and we get to visit universities. We visited elementary school with handicapped children, spend some time with them. Natutuwa si Krista sa magandang samahan nila ng mga kandidata sa paligsahan. Ipinakilala pa niya ang dalawa sa kanila. This is Miss Malaysia. How are you? Hi. Come on. And right now my roommate is Miss Indonesia. Hello, This is Miss I'm Indonesia. Fiza from Indonesia. Nice to meet you. Hindi biro ang ginagawang preparasyon ng mga kandidata. Paniwala ni Krista, ngayon pa lang ay hinuhusgahan na sila ng mga hurado. Every day I believe that we're being judged kasi the people that we're with, kasama na yung mga judges we don't really know who, but I'm sure that some of the judges are with us and they're observing us and seeing, they'll get feedback also from the chaperones on our attitude and how we are. Humiling din ng suporta si Krista sa mga Pilipino para iboto siya sa online voting para sa most popular candidate sa Miss International. Please, I encourage you guys to please vote for me. You can find the link on my Facebook fan page, on Krista Kleiner, on Krista May. Hindi rin nakalimutan ni Krista na magpasalamat sa nakukuha niyang suporta. Thank you GMA mga kapuso for being there for me. I'm doing my best for you guys. I carry this Philippine flag with me on my sash wherever I go. So kahit putol yung picture, kita pa rin na Philippines ang represent ko because I am so proud to represent the Philippines. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Yan ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Vicky, Mike? Thanks, Pia. Salamat, Pia. Abot kamay na po ng GMA Network ang target na 3 bilyong pisong kita para sa taong ito.
posibleng araw na mahigitan pa yan. Inihag ito kanina sa third quarter financial briefing ng Kapuso Network. At ang tagumpay na yan, mga kapuso, ay dahil po sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Nakatutok, si Rauna Crisostomo. Kumpiyansa ang GMA Network na maaabot nito ang 3 billion peso target na kita sa taong 2010. Lalo na't pumatak na sa 2.3 billion ang naitalang net income ng istasyon sa katatapos na 9 na buwan. Mas lumaki ng higit sa 100 milyon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. We are well on the way of realizing our targets for the whole year because the initial results of the fourth quarter and part of the third quarter show that we will not only hit our target net income, but we may even exceed it a little. Pati ang ratings ng mga programa ng Kapuso Network patuloy na namamayagpag. Sa Mega Manila mula Hulyo hanggang Setyembre, ang GMA ang pinakapinanood na channel. Lumaki ang lamang ng GMA sa ABS-CBN sa 6.4 percentage points. Maging sa Urban Luzon kung nasa ng 77% ng TV population ng bansa, nanguna sa ratings ng GMA. Lamang ito ng 2 percentage points. At ngayong buwan ng Oktubre sa nationwide TV ratings, lalo pang umaarangkada ang Kapuso Network at napaliit ang lamang ng kabilang istasyon. Mas maaasahan ng ating mga manonood ang mas magaganda pang mga programa at tayo nagpapasalamat muli sa ating mga manonood at gayon din sa ating mga partners in the trade as well as of course our many investors for their support. May maagang pamasko rin ng GMA Network sa mga shareholders nito. Nitong umaga, inaprubahan ng Board of Directors ang special cash dividend na 25 centavos kada share. I think first time na nangyari na nag-declare tayo in time for Christmas ang GMA. So, advance Merry Christmas sa mga GMA shareholders to. Sa board meeting din kanina, hinirang na President at CEO ng network si Gilberto Arduavit Jr. Nanatili namang Chairman at CEO si Attorney Felipe L. Gozon. At sa susunod na taon, ang tabayanan na raw ang mas pinatatag at pinalawig na serbisyong totoo. Kabilang na dito ang pagbubukas ng isang news channel. Presently there is no free-to-air let me underscore, no free-to-air all news channel. Another reason is, well, nandito din ang lakas ng ating himpilan. No? The GMA News and Public Affairs brand is unique and is very, very strong. Doon tayo malakas talaga Doon tayo kilala sa news and public affairs. We're just utilizing where we're really good at. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 58 araw na lang po. Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.